Posibleng doble po ang dagok sa budget ng mga commuter kasabay kasi ng hirit ng taas pasahe para sa mga jeep. Humiling na rin ang mga bus na taasan ang minimum fare. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Humarap sa pagdinig sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga operator ng bus. Nobyembre pa nila inihihirit ang taas pasahe. Gusto nilang itaas ang kasalukuyang 13 pesos na minimum fare sa 15 pesos para sa ordinary city bus. 2 pisong taas din ang hiling sa aircon city bus. Halos 2 piso ring fare hike ang gusto ng provincial buses sa unang 5 kilometro at dagdag na 29 centavos naman sa kada kilometrong dagdag. Ang mga aircon bus naman, 32 hanggang 44 centavos ang dagdag sa kada kilometro. 2022 nang huling magtaas ng pasahe sa mga bus nang umakyat sa mahigit 80 pesos ang kada litro na ng diesel. Ayon sa mga bus operator, bagamat mas mababa na ang presyo ng krudo ngayon, tumaas naman ang gastos nila sa piyasa ng sasakyan, pasweldo sa mga tauhan, bayad sa toll at sa mga terminal. Sana maintindihan po kami ng commuters kasi ang commuters, buhay namin yan eh. Sila yung aming pinagsisilbihan. Siguro naintindihan din nila na yung inflation kasi, ang laki ng epekto sa ating lahat. Even yung mamamayang iba talaga eh. Noong nakaraang linggo lang, dininig naman ng LTFRB ang petisyon ng mga jeepney operator para sa dagdag na 2 piso sa minimum fare. At sa susunod na linggo, didinggi naman ang petisyon para sa pagtataas ng pasahe sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS. One thing that we have to always consider is its effect on the economy and on the consumers. Let's admit it, any increase, pahirap ho ito sa mga consumer. Fuel is just one of the many things, but primarily, it's the rising cost of living. Ayon sa LTFRB, nakikita naman nila ang punto ng mga petitioner sa paghingi ng taas singil sa pasahe at mukhang pagbibigyan nila ang mga ito. Pero kailangan doon nilang pag-aralang mabuti kung magkano ang aprobahan nilang fare hike. Maglalabas daw sila ng kanilang desisyon sa kalagitnaan ng Abril. Wala pa mang aprobadong taas singil, umaaray na ang mga commuter. Yung pamasahe ko sa isang araw, 100 na. Sa isang quincenas po, ang pamasahe ko 1,000. Din, malaki din po yung epekto. Mataas na nga yung bilhin, tapos tataas pa yung pamasahe ko. Ang isang commuter group naman, lalong nag-aalala sa planong isa pribado ang EDSA busway na mas magtutulak daw ng taas pasahe. So sa halip na gawing pampublikong service, public service ang public transport, nagiging for profit siya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.